Magandang hapon po sa lahat mga kababayan. Ito po si BML TV. Kasama ko po ngayon si Attorney GB Hinlo, ang isa sa mga kandidato ng Duterte 10. Sir, magandang hapon po at Merry Christmas po sa iyo. Salamat po ka June at sa lahat ng iyong mga taga-subaybay sa BML TV. May pang New Year ka pang pahabol, no, na interview. Ako po isa sa iyong kaibigan, si Attorney JV Hinlo. Salamat po. Maraming salamat dun po, sir. Sir, pwede pong magtanong. Siyempre naman, siyempre. Sir, ano po ang inyong masasabi itong taong 2025 at ngayong araw na to katapusan na ng 2025? Ano pong masasabi niyo po? Marami po yung mangyayari sa 2026, no. May nabalitaan tayo na bumaba na yung rating ni PBBM, naging negative 3 na siya, at si VP Sara ay positive 31, no, percentage point. So malaking indikasyon to para sa ating bansa na marami sa mga kababayan natin wala nang tiwala sa ating presidente. Hindi natin alam, no, kung anong mangyayari ngayong 2026. Kaya abangan natin, no, kung may mga balitang darating, kung anong gagawin ni Presidente Marcos para bumalik yung tiwala sa kanya ng mga kababayan natin o lalo siyang bababa sa survey. Sir, mayroon pong pahayag si itong budget secretary po ba yan, si dating Senador Recto, na gagawin niya daw po lahat para maibalik daw po yung tiwala ng mamamayang Pilipino. Sa palagay niyo po, kaya niya kayang gawin na maibalik yung tiwala ng mga Pilipino? Una bes, ang pwede lang makabalik sa ating tiwala ay yung presidente, no? May issue pa kay Executive Secretary Recto, no, na dating Secretary of Finance. Hindi pa na ibabalik yung pera sa PhilHealth, no? So may mga usapan na isasabay ito sa 2026 budget. But hindi pa natin talaga alam ano yung mga mangyayari. Kaya let them try. Karapatan ng administrasyon yun na maibalik ang tiwala sa kanila. But sa aking tingin, malaki yung problemang kinakaharap ng ating administrasyon. At sir, ito naman pong reaksyon ni Pangulong BBM doon sa interview po ng mainstream media na tungkol po doon sa kanyang trust rating na naging negative 3. At parang tinawanan niya lang po. Ano pong masasabi niyo doon sa reaksyon niya? Wala naman siyang choice eh. Kailangan ipakita niya na confident siya eh. Total presidente naman siya, no? So habang nasa pwesto siya, mahirapan rin tayo bilang taong bayan. Wala tayong choice kasi pag susundin natin ang ating konstitusyon, unless na mag-resign siya o unless mapalitan siya, siya yung ating presidente. So let's leave it at that. There are democratic ways para mag-change of leadership at yun yung sa 2028 election. At sir, maiba po yung itatanong ko, yung tungkol po dito sa kay Congressman Libiste, na sinasabi na ang kanyang informasyon daw po na binigay kay dating nasa DPWH na si Miss Cabral, na ang kanya daw pong info ay fake na po, hindi totoo? Sa balita, sabi ni Congressman Libiste, yung kanyang datos ay nanggaling sa file ni Miss Cabral
ni dating Yuse Cabral at ito ibinigay voluntarily sa kanya sa pag-uutos raw ni DPWH Secretary Vince Sison na nagde-deny na naman sa ngayon. Ito lang yung tanungin natin. Pag ito'y pinilit na kinuha, paano pa yan ma-prove? Si Yuse Cabral ay patay na. So, yung version na sinasabi ni Congressman Libiste, one-sided. It will be the version that remains because hindi naman makokontest yan ni Yuse Cabral na she is the only person who can contest that because wala na nga siya. Then besides, nung mga panahong yon, meron bang komosyon na nangyari sa DPWH office? Ni-report ba sa pulis na pinilit ni Congressman Diviste si Yuse Cabral? Nagreklamo ba si Yuse Cabral? Naghain ba siya ng complaint sa authorities sa naging aksyon ni Congressman Diviste? So, the facts, no, behind sa acquisition ni Congressman Diviste ng datos na yan ay base sa ebidensya. At ibig sabihin nito, may pag-aamin na yung datos nanggaling kay Yuse Cabral. Hindi lang natin alam kung ano talaga yung laman nito. Sabi naman ni Congressman Diviste ay binigyan niya raw ng kopya yung ombudsman at yung ICI. So, let the truth come out. Yung importante na ilabas itong issue na to at yung mga authorities, the DPWH, the ICI, the ombudsman can confirm or deny the content of the data na isinumbite ni Congressman Diviste sa taong bayan. Sir, ito iba yung itatanong ko tungkol po doon kay PRRD doon sa Dahig. Sa palagay niyo po ba sa mga lumalabas na balita tungkol doon sa Russia na ang ICC ay kanilang kinasuhan at sumunod itong US po, pinifreeze nila yung ibang mga nasa ICC. So ano sa palagay nyo po, may kuan kaya na makalabas na si PRRD? Yung pagka let's say convict, no, sa Russia, kinonvict ng Russian court ang mga miyembro ng ICC, mga judges at prosecutor na naglabas ng warrant laban sa kay President Putin. So, yan yung rason nila, walang koneksyon yon sa nangyari kay dating Presidente Duterte. At sa US naman, nagalit si President Trump kasi yung ICC naglabas rin ng warrant sa kay Prime Minister Netanyahu ng Israel. So, sa tingin ng Estados Unidos, mali yung pakikialam ng ICC sa panggobyerno ng Amerika at sa kaniyang mga kaalyado. So, inipit yung personal funds at mga transaction ng ICC judges at prosecutors na sa tingin ng gobyerno ng Amerika ay nakikialam sa kanilang soberenya. Now, indirectly, it will have an effect sa kaso ni PRRD dahil yung mga judges at prosecutor, yung kanilang personal nga galaw at mga ari-arian ay apektado sa warrant na inisyo ng Russia at yung economic sanction na inisyo ng Estados Unidos. So, yung travel nila apektado kasi pag naabutan sila ng Russian authorities, talagang ikakarsel sila. So, indirectly, it has affected the ICC
judges and prosecutors. Sir, last na lang po. Siguro next week o sunod na mga araw, 2026 na. Ano pong mga plano natin sa 2026? Kinoconsider ko yung sarili ko, parte ako ng PDP Laban at Reforma, na opposition party ako at nasa opposition movement. So, yung democratic way na para magkaroon ng change of leadership is to prepare for the 2028 election. So, kung merong kandidato, yung grupo namin at yung partido, dapat mapakilala namin yung kandidato na yan sa taong bayan. Kailangan ang PDP Laban at ang Reforma ay umikot ng maaga para magpakilala ng kanilang mga potential candidates at yung mga programang dala nila para naman sa 2028 sa pamamagitan ng isang demokrasya, mapalitan natin ang mga leaders na dala ng present administration ni President Marcos. Sir, meron pa palang isa, nalimutan ko, itatanong ko. Itong yung kasama po sa PDP, si Senator Robin Padilla. Nagsabi siya na mas maganda pa siguro kung isara na lang yung House of Representatives at saka sa Senado. Anong masasabi nyo doon? It's a sign of frustration ni Senator Robin Hood. Pero may pag-asa pa naman hindi pwedeng mawala ang Kongreso at Senado. Pero nakabase yan sa taong bayan. At sana magkaroon ng patas at malinis na eleksyon by 2028. Ina-advocate nakin na sana mabalik tayo sa manual counting sa precinct level sa pagbilang ng mga boto ng tao. Kasi maraming naghihinala na yung vote counting machine hindi accurate. Iba yung nakalagay sa balota, iba yung lumalabas sa resibo nila. So dapat may imbestigahan yan. At kahit hindi na umabot sa investigasyon, sana magkaroon ng desisyon ang Korte Suprema sa inihaing pag-challenge sa ginawang vote counting machine counting ng COMELEC. At nagdasal kasi yung sa kasong inihain ni Attorney Israelito Torion na dapat manual counting base sa election code. Sir, ito na last na lang siguro to. Ano niyo pong masasabi sa mga kababayan natin? Binabati ko po kayo na soon to be Happy New Year. Sometimes nararamdaman natin that there is hopelessness and helplessness sa ating bansa, lalo na sa larangan ng politika, kasi hindi gaya ng ibang bansa. Pag nagka-issue yung kanilang leaders, nag-voluntarily resign o napapalitan ng leaders. Dito sa Pilipinas, ang ating mga leader, kahit malalaki na yung issue na kanilang kaharap, hindi sila voluntaryong umaalis. Wala tayong magawa kasi yan yung nakalagay sa batas. We have to go through the legal process like impeachment. Pag outside the Constitution, babalik ta rin yung mga nagrereklamo, makakasuhan. Makakasuhan. So, may solusyon pa naman we prepare early for the 2028 election at suportahan natin yung mga bagong leader at merong magagandang plataforma at hindi lang yung mga traditional na politiko kung saan pabalik-balik lang sila. Wala naman nangyayari sa ating bansa. Sumuporta kayo sa mga bagong mukha at pakinggan nyo yung kanilang mga mensahe at plano para sa ating bansa. Maraming salamat, sir, at pinaunlakan nyo pong aking mga simpleng katanungan.
At mga kababayan, huwag po nating kalimutan sa susunod pag nagdesisyon na po ito si Attorney Hinlo sa senatorial election ngayong 2028. Suportahan po natin siya. Isa po siya sa sinasabi niya na mga bagong mukha dito sa Senado. Maraming salamat, sir. Salamat ka, June, at manood po kayo ng BML TV. TV. Okay.